Hello Catherine fans! Ito na nga ha, sobrang ganda ni Ma'am Catherine dito sa kanyang brown na costume or parang outfit mga kasambreros, no? Alam ko part pa ito ng V-Jewelry niya na photo shoot mga kasambreros na although hindi siya recent ha na picture ay pinost kasi ng kahapon ng isang Catherine admin. So gusto ko lang pong i-share sa inyo ang ganda at ang classy, no, ang pagiging chic mga kasambreros at saka demure ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So si Pops Alden naman, so marami tayong updates kay Ma'am Catherine, no. Si Pops Alden naman, ayan, no, after kahapon na medyo nahirapang huminga, ay nagbike na naman siya, no. Parang part na kasi ng kanyang katawan mga kasambreros. Pero alam naman ni Sir Alden yung kanyang limitation, no, kapag may mga iba na talaga yung nararamdaman niya, ay madali siyang makaka-access, no, kasi may family doctor yata sila, no, meron mga kasambreros. May legal team nga ito si yan kulit to, tingnan mo ang kulit ng mga kasambreros. Padila-dila pa siya mga kasambreros habang nagbibisikleta. So kung ilang kilometro na naman ang binike niya pambansang bay mga kasambreros. So parang kasama niya dito si hindi yata kasama dito si akala ko si Paolo Avellino, hindi yata. So yun mga kasambreros. So nakuha pang smile tsaka padila nito ni Pops Alden. So then kahapon si Riza, di ba, dumalo din, no, parang buong Fulkerson family maliban kay Nanay Linda of course ay hindi siya sumama, no. So si Angel andito rin mga kasambreros na sobrang ganda, no, para siyang para siyang si Julia Montes na Kitty Duterte, no. Kung kilala niyo po si Ma'am Kitty Duterte mga kasambreros, dito po siya sa Davao, na bunso po ni former President Rodrigo Duterte mga kasambreros. Tapos no, sobrang supportive nila sa Daddy Bay. Si Riza, parang si Riza tumakbo rin siya pero nag-serve din sila ng pagkain bago yun mga kasambreros, kasama si Ma'am Julia Montes. And then ito, no, may prayer na ulit si Sir Alden mga kasambreros, sobrang ganda. Dear God, thank you for the gift of mothers, no, kahapon para sa mga mothers natin dyan, no. Happy Mother's Day belated, no, nagbati ako ng Mother's Day kahapon. And for today, sa mga hindi nakarinig po, Happy Mother's Day. Wala pong katumbas ang inyong serbisyo, pagmamahal at care sa amin. So sabi dito, their love, their strength, their selfless hearts, and their quiet sacrifices. Today we honor the women who have nurtured, prayed for, and poured into others with grace and compassion. Bless every mother, grandmother, and mother figure with peace, joy, and renewed strength. For those who are grieving, waiting, or hurting today, wrap them in your comfort and remind them of your nearness. May every mother feel deeply loved and appreciated, not just today but every day. And may they be reminded that you see them, value them, and walk with them through every season. In Jesus' name, Amen. So in Jesus' name nga talaga, Pops Alden. So ako makananay talaga ako, no, saludo ako sa mga nanay talaga. So yun po, no, Happy Mother's Day po ulit mga kasambreros and mga kananayan po natin. And then ito, no, nag-flex ang Casino Plus ng Louis Vuitton na hindi ko alam, parang items or gifts nila ito mga kasambreros para sa kanilang laro, no, na color game mga kasambreros. So nag-post din siya ng kanyang sa Twitter. Sabi niya, Casino Plus's Appreciation Day. Many thanks to Casino Plus for the gifts. So regalo pala ito ng kanyang ng kanyang brand mga kasambreros. So yun po, no, Louis Vuitton na kulay, hindi ko alam kung anong laman yan mga kasambreros. And then ito, si Ma'am Catherine ay ang dami nilang no, syempre Pilipinas Got Talent kagabi. Meron silang contestant, yung itong JZO. Ito muna. Itong Manix muna mga kasambreros. Sobrang galing nitong Manix kasi siya, Elvis Presley inspired na grupo mga kasambreros ng mga kabataan, mga lalaki po. Tapos ang kulit ng dance moves nila. Tapos ang story dito na sobrang nakaka-touch ay yung leader nila ay dating drug addict, no. Tapos nung na-rehab daw siya, sabi niya paglabas niya ay bubuo siya ng mga batang lansangan din na kagaya niya na parang babangon ba, na hindi na malulung sa bisyo, malulung sa
illegal na droga mga kasambreros na meron pang pag-asa habang tayo po ay buhay. So yan po ang kanyang ginawa mga kasambreros. So grabe no, inspiring actually ito, no? Parang nagsilbing inspirasyon sila sa mga kagaya nila na nalulung sa droga, tapos na-rehab, tapos nagbagong buhay. So yun ang kanyang ginawa mga kasambreros after he passed or completed the rehabilitation process. So yun po. And then ito, sobrang kulit ito mga kasambreros, itong dalawang chikiting na galing Baguio na si Ter, no? Parang ang kulit ng kanilang pangalan mga kasambreros, sina Sapphire at Tier. Parang hirap ako, pero ang lupit nila sa mayaw mga kasambreros. Pambato sila, no, sa mga national and municipal competitions mga kasambreros. Ballroom dancing, no, ang tawag yata dito mga kasambreros, or contemporary, hindi siya, ballroom dancing. So yun, talagang si Ma'am Catherine talagang napa-cute na, parang alam mo naman si Ma'am Catherine na mahilig sa bata. So kung kaya ay siya po ay nakukitan talaga ng gigil, no, sa mga chikiting na ito mga kasambreros. So yun, 4 na yeses ang kanila nakuha rin mga kasambreros. And then ito, V4F naman ito na grupo mga kasambreros, 9 and 11 years old na mga kabataan. Tapos sila po ay nagkakilala sa isang musical lesson school mga kasambreros. So yun po, nakapasok din po ito sila sa next level mga kasambreros. So actually si Ma'am Catherine ay sobrang na-enjoy rin niya ang pagja-judge mga kasambreros talaga dito. And although mga bago, nakita natin si Donnie Pangilinan, si Bell meron din siyang mga ganap na separate. So parang ganoon din ang Kath din. Ang Don Bell hindi parating nandyan, no, na magkasama, kahit na official na nga sila na love team mga kasambreros, parang hinuhubog sila individually. Si Donnie dito nakafocus, no, tapos sa PBB, tapos si Bell naman may BDO, may kung ano pa siyang mga ginagawa mga kasambreros. So ito yung tinatawag natin na multifaceted at saka versatility mga kasambreros. So yun po. And then last item natin, Sir Alden, sobrang nagpasalamat siya, no, kahapon 9 PM mga kasambreros, pinost siya sa Twitter, sabi niya, grateful for a lot of things, ikaw to Lord, hindi ako to. Grabe, no, nakita natin talaga yung faith ni Sir Alden mga kasambreros na kumaga pa public ang kanyang pananampalataya, and which we definitely admire mga kasambreros. Sana magsilbing inspirasyon hindi lamang sa amin or sa atin, kundi sa mga kabataan, no, na hindi madaliin ang pag-aasawa, no, talagang unahin mang pangarap, kasi pag nandiyan yung pangarap mo, yung pag-aasawa ay madali nilang talaga mga kasambreros. So it's just a matter of waiting and enjoying the process, pero dapat productive tayo kagaya ni Sir Alden, no? Hindi man bilyonaryo, hindi man milyonaryo, pero at least yung mga simpleng yung pangarap natin na maging professional, na makatapos ng trabaho, ng schooling o ng pag-aaral mga kasambreros, na makatulong sa magulang. So that's very important. Alright, salamat po sa ating Kathleen items. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, na kay Jesus Christ. 2 Timothy chapter 2 verse 1, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So napakaikli nito mga kasambreros na verse, pero very powerful and very strong encouragement ito sa atin mga kasambreros bilang mga mananampalataya at saka mga anak ng Diyos. So ang son dito ay generally speaking na yun sa atin mga kasambreros. Ito po ay liham ni Apostle Paul mga kasambreros sa kanyang close and intimate disciple na si Timothy. Ang sasabi niya dito, parang parang conclusive type mga kasambreros, no? Sabi niya, you therefore, ay nagpapakita ng connection between this and the preceding chapter. So yung mga sumunod at saka yung mga previous na chapter mga kasambreros, connection yun sila or connected mga kasambreros, at nag-express ito ng tender affection para kay Timothy and para sa atin na mga anak at mga pinili ng Diyos, yung mga tumanggap mga kasambreros at nabubuhay ayon sa pananampalataya
kay Jesus Christ. Kung kaya na kay Jesus Christ. So ano ba yung source natin? No? Ano ba yung source ng ating grace? Sino yung source ng ating kalakasan? Sino yung source ng ating pag-ibig? No? Yung pag-ibig mga kasambres parang yung isang gamit. Halimbawa, wala ng bigas, so kailangan bumili. Wala ng tubig, o kailangan bumili. Wala ng asin, wala ng asukal, wala ng mantika, wala na akong sapatos, wala na akong damit, wala na akong ballpen, so lahat mga so parang ganun siya. Those are tangible things or materials mga kasambres na nagagamit natin sa ating common life araw-araw. So ang pag-ibig din po, ganun din po mga kasambres, ang kalakasan, ang grasya, no? Sabi kasi dito, no, be strong in the grace that God is in Jesus Christ or in Christ Jesus. So ang grace, ang natakal natin nakaraan, na mas mataas ito sa mercy, sa awa mga kasambreros, kumaga pa ito yung bonus. Ito yung kumapa hindi natin deserving, unmerited natin na kumapa na bagay na nakukuha sa Diyos mga just na we don't deserve at all. So ito po yon. So grace, sino ang pinagmumulan? That is very important. Kasi ang tao, kunwari may isang breadwinner sa pamilya, siya yung nagpo-provide ng pera, no, para matustusan ang pag-aaral ng kapatid, ng magulang, ng maintenance ng mga magulang, for example, ng mga matatanda sa loob ng ating tahanan. So siya yung breadwinner. So sa kanya tayo parang umaasa, nirespeto natin yung ating breadwinner, inaalagaan natin sila, no, parang minsan binibaby natin sila kasi nga sila yung nagbibigay at tumutustos sa mga pangailangan sa loob ng tahanan. So pero dito parati nating tatandaan na yung kalakasan natin, no, strength mga kasambreros, at saka yung grasya ay kay Jesus Christ nanggagaling. So kung ang tao na breadwinner, for example, na nabibigay at tumutustos sa atin sa loob ng tahanan ay importante sila sa atin, how much more yung nagbigay ng mismong kalakasan na ginagamit natin sa trabaho, patience para magpasensya pa sa mga tao, pag-ibig para ibigin pa ang mga tao, yung mga intangible ba, yung mga invisible things na kinakailangan natin mga customers para tayo po ay magkaroon ng magandang relasyon sa ating katrabaho, sa ating classmates, sa ating teachers, sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating kapatid, and so on mga customers. So intangible, parati nating isipin na yung mga intangible things, yung strength for example, no, hindi natin nakita pero nagagamit natin yan, kalakasan, kumaga pa para kanino ka lumalaban, para kanino ka gumigising. So ang strength natin, yung kalakasan natin, at siya yung grace na kay Jesus Christ galing. So if yung papuri, yung pagsamba, yung pagsunod, yung paggalang, ay ibinibigay natin ng mas mataas kay Jesus Christ because He's the source of every intangible gift, every intangible thing na ginagamit natin sa pang-araw-araw natin. Nakakapagtrabaho tayo, nakapagsalita ako because there's still that strength na nanggagaling sa kay Jesus Christ. Yung ating talino, yung ating creativity sa paggawa ng content na kay Jesus Christ galing. So yung pasensya, no, sa mga subscribers at saka mga followers na hindi gaanong pleasing ang approach sa atin, ang source ng ating patience ay kay Jesus Christ mga kasambreros. So favor lahat actually ito, no, favor sa Panginoon. Kung kaya yung papuri, pagsamba, pasasalamat, no, talagang binabalik ko sa Panginoon kapag may mga nagpapasalamat dahil sa Word of God, no, talagang panalangin ko ay ibinabalik ko lahat sa Kanya because I'm just a vessel, I'm just an instrument, and in the first place hindi po ako worthy, pero nagpapasalamat because I'm fulfilling the purpose of God in my life, na tayo po ay nakapag-share ng gospel at nagagawa natin yung purpose natin sa mundong ibabaw. Kasi kahit na sobrang dami mong ginagawa, kaliwat kanan ang agenda mo, kaliwat kanan ang activities mo na ginagawa araw-araw, daily routines mo, kung hindi naman iyon ang purpose ng Diyos sa buhay mo, ay useless po ang bawat ginagawa mo, useless po yan. Kung wala sa agenda, wala sa schedule mo ang Panginoon sa araw-araw, useless ang lahat mga kasambreros. Kumaga pa sa dart, no, sa larong dart, hindi mo natatamaan yung cherry sa gitna, which is the most important and the most crucial. So ganun po dapat mga kasambreros. So this is applicable sa atin na yung strength natin, no, be strong in the grace that is in Jesus Christ. So maging matatag tayo, no, sa pananampalataya, sa grasya, no, maging matatag tayo sa pagharap ng mga hamon sa buhay. Every single situation, every single battle na kinakaharap natin ay idulog natin sa Panginoon mga kasambreros, whether it's
financial or physical or relational, no, yung relationships natin medyo may gasgas, medyo may tampuhan, no, idalangin natin na hipuin ng Panginoon ng mga puso ng mga taong involved doon sa relationship issue, mga kasomberos. Na ano kasi dito, no, may mga times na mas pinaglalaban ang mga material things, no, mas inuuna ang mga material things over relationships, which is nakakalungkot, mga kasomberos, kasi may mga magpapamilya na nag-aaway-away dahil sa gantong mga bagay, dahil sa mana, for example, properties, for example, mga simpleng mga bagay, no, kahit na ultimo na mga puno dyan sa boundary ng mga magkapatid, no, sa bahay lang parang pinutol, tapos nagkaroon ng may namatay dahil tayo sa puso dahil pinutol yung ganito, pinutol yung ganyan. So nagkakaroon ng hiluaan, and may nakikitil na buhay dahil lang sa mga simpleng mga bagay. So dapat above all, pag-ibig dapat ang umiiral sa loob ng pamilya, lalo na po sa mga magkakapatid, no. Kasi kapag ang magkapatid ay close at strong yung relationship nila, mga kasomberos, yung mga anak niyan, yung mga magpipinsan niyan, ay magiging ganun din po, no, magiging strong din yung kanilang bond, mga kasomberos, which is nagmamatter after all. Hindi yung mga material things na nabibili mo lang, kasi nabibili naman lahat yan, although syempre nandun yung panghihinayang, pero mas manghinayang tayo dapat sa good relationships over material things, kasi makakabili ka niyan sa SM, makakabili ka sa grocery store, pero yung mga pamilya mo, yung good relationship, hindi mo yan nabibili, mga kasomberos. That is why we should value good relationships over material things. Alright, so now po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po, mga kasomberos, and paalam po. I love you all.